morning! Sabi sa'yo ka talagang pinagpala ka talaga. Pinagpala ka talaga. So, God is good. Amen? So, alam nyo na nakakatuwa ang Panginoon. No? Napaka-liit na simbahan natin, pero mga elite. Mga elite. Ako'y natutuwa sa Panginoon kasi isa lang ang word nung nagkaroon kami ng prayer intercession ng smart o ng dito sa San Mateo. MMPSM. Isla yung niraise ng Lord na pamilya. Pinagpray namin pamilya. So pamilya ang dadalhin ng Diyos sa simbahan. Amen. Alam niyo po yung battle cry ko. As for me and my house, we will serve. Dapat we have the same battle cry. Na ang bawat pamilya natin maglilingkod sa Diyos. Walang hindi. Amen. Amen? Amen. Kasi yun ang dapat ipamana ng mga magulang sa anak. Yung tinatawag na pananampalataya. Kasi pag pinamanahan mo yan at natawag na pera, pag-aawayan na yan. Diba? Pag pinamanahan mo ng bahay, nasasala yan. Ano mga material na bagay na susunog, nasasala, nawawala. Pag pinamana mo sa anak mo. Kaya nga sabi ng mga magulang, pinamamana is kahulungan. Pero pag kahulungan at nadus ka, nakapaka ng balat ng saging, pati pakalang makakalimutan mo. Pero yung tatawag ng pananampalataya, pag ito na ipamana natin, kahit anong mangyari, our family, they will stand in the midst of the storm. Amen? So, ating pag-usapan sa umaga ito, marami na ako tinuturo faith. Di ba? Yes. Ilang beses na ako nagturo ng pananampalataya dito. Pero you know why? Bakit lagi ang faith? Ito kasi dapat, ito kailangan. Ito kasi yung buhay natin. Amen? So sige po tayo tumayo. Buksan natin yung Bible sa James chapter 2, verse 17. Okay, sa James chapter 2, verse 17. In the same way, sabi ni James, faith itself, it is not accompanied by action, is dead. So, ang sabi doon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sabihin mo nga, ang pananampalataya Ang pananampalataya na walang kasamang gawa na walang kasamang gawa ay patay. ay patay. Pag sa'yo patay, hindi huminga, hindi nagpa-function, stagnant, walang nangyayari. Amen? At ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng klase ng ganong pananampalataya na walang nangyayari. Let's pray. Diyos naming mabuti, Ikaw ang pinagmumula ng bukal ng biyaya at pagpapala. Panginoon, nandito kami sa simbahan ito, Panginoon, na pinili mo upang kami iyong katagpuin. O Diyos, nandito kami upang mapakinggan namin ang salita. Nandito kami upang may salitanghal ka namin at pahangala sa lahat ng bagay. Nandito kami upang pasalamatan ka, Panginoon, sa pagkat ikaw ay mabuti. Pagpalain mo, O Diyos, ang sandaling ito, patuloy, Panginoon, ikaw magmisento ng aming pagtitipon at sa lugar niyo walang ibang mataas na pangalan kung di ikaw lamang. Salamat po sapagkat isang malaking pribilehiyo, Panginoon, na kami magsama-sama sa lugar nito upang mamasdan namin ang iyong kadakilaan at ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, pinupuro na po namin at sinasamba itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po tayo ay makakaupo na? Alam nyo na natutuwa ko sabi nga, natawa ko kay King nung nag-chat kasi ako sa kanya, sabi ko, kapuso. Bigla pa tayo, sabi ko, King na. So, tapos, ang bunga niya, sabi niya, yung first fruit ko tayo, sabi niya, hindi pa 6 digit siya, pero madadagdagan pa. So, natawa lang ako, sabi ko, so, alam mo yung mga tao na alam nila kung paano pangalan ang Lord. Yung kung tinatawag natin first fruits, so yung iba hindi naniniwala, so yung iba hindi nila inahambangan. Pero alam nyo,
tinatawag na first fruit, kahit sa Bible, o yung first kasi, lahat ng first talaga sa Panginoon. Amen. When we talk about God, ang Diyos, maraming number, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero pag ang Diyos, bibigyan mo ng number, ang number ng Lord number 1. Di ba? Ang number ng Lord number 1. And even ikaw, ayaw mo ng number 1 ka. Gusto mo number 1 ka. At kaya din ang Diyos. Ang Diyos gusto number 1 because He is God. Amen. Siya lagi inuuna, pinipriority, and even our life, di ba? Siya dapat. So, ganun din. Sa harvest ng Israel, sabi ng Bible, lahat ng unang bunga sa akin, lahat ng pangalan ng lalaki na una sa Kanya. Bakit He is God? At meron siyang karapatan sa bagay na yun. Amen. Because everything belongs to Him. Amen. Kaya po yung first fruit, yung mga tao na nagdaan ng first fruit, ang Diyos, pinagplanuhan mo pa lang, natutuwa na. It's not about the amount. Hindi pinag-usapan yun. It's not about the amount. It's about your obedience and your faith. Amen? Amen. So, pag-usapan natin ngayon, faith. Sabi ko, activated faith. Sabi ko, activated faith. Activated faith. Ano yung ibig sabihin activated? Na-activate na. Ha? Gumagana na, no? Activate na. Oh, activated na. Okay na. Nakaset na siya. Di ba? Activated na. Nakaset na lang. Ang gagawin mo na lang ay pagaganahin. Okay, pero kung paano mo paandarin. Paandarin mo na yan. Paano activated na yan. Sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing the word of God. The moment na ikay na born again, nakakilala sa Panginoon, nakakasig ka ng word, activated ka ang faith sa'yo. Amen. Activated niya, gagawin mo na lang. Kaya sa Bible, tinutuwa, paano mo ito ipapamuhay? Paano mo ito lalakaran? Okay, yung faith na activated na, kailangan mo na lamang lakaran. Kailangan mo na lamang gawin. So, ito yung pinakamalaking challenges at problema sa maraming tao. So, paano natin ngayon lalakaran ang ating pananampalataya? Because the truth is this, maraming taong believers, maraming Christian may pananampalataya, pero hindi na ba yan nilalakaran eh? Kanabitin mo kasi, ikaw ba nilalakaran mo? Yes! I know when I believe my faith ka. Hindi natin pwedeng yun. Ipaglalaban mo yan. Gusto mo yung pananampalataya mo. Kaya nga pa ang dito eh. Ang tanong, nilalakaran mo ba? Pinamumuhay mo ba? Kasi hindi na natapos doon na ikay sumampalataya. Dapat mo ito lakaran. So, isang bagay, tatlo lang eh. Isang way para malakaran mo ang faith mo. Number one, you need to speak it. Speak it. Speak. Pinaka-easy way na ipakita mo ang faith mo, dapat sinasalita mo. Dapat sinasalita mo. Halimbawa kayo, ay alam ko, bibiyas ako ng Panginoon. Ay alam ko, gagaling ako. Kaya ko to. Alam niyo, minsan hindi na kulang sa mga mananampalataya. When we encounter challenges in life, ibig sabihin, kaya ko to, hindi eh. Dahil talaga eh. Walang mangyayari. Ang hirap bigkasin ang isang bagay na imposibleng bagay kapag kailangan nakikita mo delikado ang buhay. Pero ang kailangan ng tao mananampalataya, nagsasalita. Yung word na kaya ko to sa kabila ng napakahirap na bagay, pag kaya mong sabihin yun, isang himala na yun. Isang himala na yun. Kaya sabi ni Paul, I believe, therefore I have spoken. Ang tao may pananampalataya, pag pinakinggan mo
kagagayan, ang kanyang mga sinasabi ay mga bagay na imposible. Hindi magsasabi ng bagay na, naku, mamamatay na tayo, naku, wala na mangyayari yan, naku, talo na, naku, wala na, hihibang na tayo. Walang tao ay pananampalataya na puro negatibo sinasabi. Kahit na realidad, kahit na napakahirap, ang sasabi, Daddy, kaya natin yan. Amen. Daddy, sino ang bahala dyan? Amen. Yung pag di mo siya masusukol, sa anumang suliranin ng buhay, kahit sakit, karamdaman, hindi ay gagawin ng Lord. Ganun pa lamang na ipapakita mo na-activate mo na yung tinatawag na pananampalataya. Bakit? In the Bible, nagpasimula ang lahat ng bagay by the spoken word of God. Ang sabi ng Bible, let there be light. Lahat ng bagay na create sa tinatawag na salita. Amen. Kaya kapag ka ang tao ay pananampalataya, yung kanyang salita ay importante. Diyan nakita ang kapangyarihan ni Jesus. Diyan nakita. Sabi ng mga Pangasinan sa iba, bakit iba siya pag nagsalita? May kapangyarihan. Di ba? Meron na tagpuan. Ano nangyari? Yung bata patay na. Patay na yung bata. Pinatawag si Jesus. Sabi ko, huwag niyang gulayin ng guro. Patay na ang bata. Ano sabi ni Jesus? Hindi patay ang bata. Natutulog lang. But the reality is, patay ang bata. Pero sabi ni Jesus, hindi patay ang bata. Natutulog lang. So, kasi kung tao may pananampalataya, kahit na realidad, hindi niya tinatanggap. Kasi ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen? Ganun natin ina-activate o nilalakaran ang ating pananampalataya. If you have faith in God, you must know how to speak positive. Hello, nandiyan po ba kayo? Sabi ko, the easiest way to activate or to walk in our faith to release by speaking. The spirit of faith believes, therefore it speaks the faith. And the easiest way is, I believe. Yung pag-word na, hindi, I believe. Hello? Sabihin mo, walang imposible kay Lord. Mahirap bang sabihin nyo kapag ka may problema, may suliranin, walang imposible kay Lord. Ang makapahinggan mo na magsasabi ng gano'n, may men and women of faith. Amen. Pero yung mga doubters, wala na. Hindi na magsasabi yan. So dapat lagi natin babantayan. Pag sinasabi mo ikaw ay man of faith, you always watch your mouth. Amen. Lagi mong babantayan ang bibig mo. Pag nagpakawala ka ng negative mo sa oops, parang wala akong pananampalataya ah. Dahil ang pananampalataya, gumagawa ng mga bagay na hindi natin sukat akalain na mangyayari. Amen. Ang faith ay laging himala ang resulta. Hello? Yes. Hindi magre-resulta ang pananampalataya ng normal. Tandaan niyo po yan. Pag ang faith kumilos gumawa, ang laging resulta niyan, himala. Amen. Kaya kung himala, ang bunga ng tinatawag ng pananampalataya, dapat ang sinasabi mo, sa gitna ng kawalan, meron. Sa gitna ng karamdaman, kalusugan. Sa gitna ng kamatayan, buhay. Kasi ang pananampalataya, lagi nagbubunga ng himala. Amen. At doon pa lamang sa bibig natin, nakikita na ikaw ay men and woman of faith. Amen. Hello? Sabi ko sila kayo, bawal ang bad words. Bawal ang bad words. Sa harapan ng Diyos, ang bad words, hindi lamang yung pagbubunga natin. Ang bad words, hindi lamang yung tinatawag na panlalait.
Pag tinawag na bad words, sa harapan ng Diyos, lahat ng negatibong salita, bad words. Amen. Kasi hindi nilalagay pa ng pananampalataya. Hindi sinasamahan ng faith. Hindi na ayun na naging pag bad words ang binitawan mo, negatibo, against ito lagi sa faith mo. Hello? Amen. Against ito lagi sa faith mo. Hindi ka mananampalataya. Bakit? Ang sinasabi mo ay laban sa iyong pananampalataya. At anumang laban sa pananampalataya ay kasalanan. Hello? Are you with me? Amen. So kaya sabi niyo po, it is written, I believe. Therefore, I have spoken. Pakita nga lang yung verse yun. It is written, I believe. Sabi ni Pablo, I believe. Therefore, I have spoken. Ano ba pinapaniwalaan mo? Sa'yo, mayayaman ako. Yaman ako. Ang hirap sabihin, no? Sa kaya ka. Di ba? Ang hirap sabihin, no? Estudyante ka pa lang, parang bisa wala kang pangarap, parang wala ka namang kakayanan, di ba? Ang hirap sabihin, no? Pero, sabi ng Bible, sino ba nagpapayaman sa atin? Hindi yung gobyerno, hindi yung trabaho mo, hindi yung employer mo. Ang nagpapayaman sa iyo, ang Diyos. Amen? Yun lang ang hirap na. Nayaman ako. Nayaman ako. Tapos yung isip ko lumalaban. Di ba? Sabi, therefore, sabi, it is written, nasusulat eh. Pag sabi, it is written, ay, sabi ko nga sa papatupad yan eh. I believe, therefore, I have spoken. Since that we have that same spirit of faith. So ang faith, spirit, okay? We also believe, therefore, I speak. Sabihin mo, I am blessed. I am blessed. Kaya ako, pag nakita, I am blessed forever. We are blessed forever. Bakit? Pinapanawalaan ko. Amen. Hindi mo wawala yung struggle. Hindi mo wawala mga challenges. Pero, the same speak, we are blessed for. Amen? So, doon pa lamang magpa-practice tayo. Pag may nararamdaman ka, I am healed. Pag hindi mo na, pag may mga challenges, I am victorious. Hello? Di ba, ang sarap, pagka ganun kang magsalita, sasabihin ng kasama, nakakahama ka. Di ba? Pero pagka negative, nakakapanlumo naman. Huwag ka na magsalita, nalulungo ako sa'yo. Huwag ka na mabirat, napagkatuwa ako sa'yo. Pero kapag kapunan, positibo sinasabi mo, maraming tao may courage. Why? Because you speak on the faith. Kaya kapag ka nilakaran mo pa na ng panataya, hindi mo pa lang nilakaran. Pag sinabi nilakaran, nagsisimula ito sa salita. Sa salita pa lamang nagsisimula. Dapat kaya mo, dapat walang imposible sa'yo, dapat matapang ang bibig mo kung magbitaw. Kasi minsan, sasabihin mo lang, nahihiya ka pa. Baka pagtawalan mo, ayan, tawalan mo yan. Sasabihin mo na lang, hindi mo masabi kasi, nagdududa ka. Kaya sabi ni Paul, I believe, therefore, I speak. And I speak, therefore, I believe. God spoke creation into existence. Sa Genesis. O, puntahan natin yung sinabi ni Abraham. Sa Genesis chapter 22, verse 5. Yan natin, yung Genesis chapter 22, verse 5. Genesis chapter 22, verse 5. Alam natin ang kwento, nung kinausap ng Lord si Abraham, sabi niya, offer your Isaac. Tama? Amen. So alam ni Abraham, si Isaac, dadalhin sa Mount Moriah, doon sa Mount Moriah, ihahandog niya. Pag sinabing ihahandog, susunugan niya. Ang paghahandog that time ay tinutupok, kaya nga madalas ng panggatong,
nagtanong pa si Isaac eh, asan na ang ano natin, di ba? May panggatok, may sunog. Dali na offering. Sabi dito, he said to his servant, di ba? Sabi niya Abraham sa kanyang alipin, stay here with the donkey. Kasi hindi na makakit ang donkey, maglalakad na lamang si Abraham at si Isaac. While I and boy go over there, ako at ang aking anak, si Isaac, ay pupunta doon. Sabi niya, para sumamba. Para sumamba. And then, we will come back to you. Ang hirap nun. Sasabihin mo, pupunta kami doon, sasama tapos babalik kami sa'yo. Eh, alam ko sa sarili ko, i-offer ko si Isaac doon, papatay ko, susunod ko. Malamang, ako na lamang isang babalik. Yes. Pero pinakakuha ko yung alipin ko. Babalik kaming dalawa. Amen. Bakit? Kasi naniniwala si Abraham. Kaya nga sabi ni Isaac sa akin, Tatay, nandito po ang ilaw natin at ang panggatong. Di ba? Nasaan po kordero? Iyahan ko. Iyahan natin. Sinabi ba ni Abraham, ikaw yun anak? Hindi. Ang sabi ni Abraham, the Lord will provide. So, ang taong ipanampalataya, makikita mo agad sa kanyang mga salita. Amen. Ay maniwala ang may gagawin ng Diyos. Amen. Amen? Ganun lang kasimple. Yung ako naniniwala may gagawin ng Lord. Amen. Kasi para ang Diyos kumilos sa buhay mo, maniwala ka may gagawin siya. Amen. Kaya kung hindi ka naniniwala may gagawin ng Lord, wala siyang gagawin. Sino naniniwala may gagawin ng Diyos? Amen. Sabi mo may gagawin ng Diyos. Gagawin ng Diyos. Pagkakita ang puso na mo, gusto mo maayon yung puso mo lang, may gagawin ng Diyos. Gagawin ng Diyos. Di ba? May gagawin ng Diyos. So, paglakad sa tinatawag na panampalataya, number one, we need to speak it. Our faith. Amen? Yung mga Israelita, sa Numbers chapter 13, verse 26 to 33. Kaya Numbers 13. They come back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and the whole assembly showed them the fruit of the land. Sa puntik ito, sa puntik ito. No? Pinapunta sa tinatawag na promised land, para tingnan kung ano na doon. Okay, dito tingin, dito ba ko? And then, they give Moses this account. Eto, nag-report sila. Sabi, we went into the land to which you sent us, and it does flow. Flow with milk and honey. Matapan mo pa. There it is a fruit. Here is the fruit. Pinagay yung mga bunga. But the people who live there are powerful. And the cities are 45. Malalaki building nila. And very large. We even saw descendant of Anak there. Nakita natin mga giant. Malalaki sila. Diba? The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, Amorites, at di nagka-Kites. Ay, di ba sabi? Pumuntites kasi. Jebusites, Amorites, live in the hill country. And the Canaanites live near and see along the Jordan. Then Caleb silent the people. Pinahinto ni Caleb the people before Moses and said, we should go. Ay, ba si Caleb? We should go and take possession of the land. For we can certainly do it. Grabe. Ano sabi ng iba? But the men who had gone up with him said, we can attack those people. They are stronger than we are.
they had explored and said, the land we explored, devour, those living in it, all the people we saw, there are a giant size. Alam nyo, eto mga nag-report na to, yung 10 tiktik, ala, hindi natin kaya. Malakas sila sa atin, ang lalaki ng city, hindi natin kaya. Gante. Takot. Dito pa lamang. Pero si Nathanael at si Joshua, ibang magsalita. Kaya natin sila. Ibibigay naman sa atin. Ang tao may pananampalataya, kahit napakadelikado, nagsasabi, kaya ko. Amen. Kahit di niya kaya, sasabihin niya, I can do all things. Amen. Alam niyo, dito pa lang, dapat panalo na tayo eh. Hello? Amen. Sabi mo sa ikatabi, dito pa lang, Dito pala. dapat panalo ka na. Panalo ka na. Dito pa lang, dapat panalo ka na. Wala ka pang ginagawa nun. Wala ka pang ginagawa. Bakit? Minsan nagtatranspo tayo sa mga naririnig natin. Wala pang nangyayari. Naririnig mo pala, natatakot ka na. Wala pang ginagawa. Naririnig mo pala, natatakot ka na. So, ano gagawin natin? Wala ka pang ginagawa. Pero sasabihin mo pala, Talo. panalo na. Dito pa lang panalo na. Amen? So, grabe. 10 versus 2. Ano nangyari? They possess the Jericho. Bakit? Kasi, alam nila, may pagsama ng Diyos. Amen. Kung alam mong ikay sinasamahan ng Diyos, sino ka na sinasamahan ng Diyos? Amen. Sino ka na naniniwala, hindi sa pamabayaan ng Diyos? Amen. Di ba? Sabi ng isang couple ko sa YouTube, sabi niya, kaya mong tumalog dyan? Sabi ng tatay sa anak, oo. Sabi niya, paano kung talagang ka? Sabi ng anak, sasabihin mo naman kami. Sasabihin mo naman ako. Di ba? At ganyan pa lagi ng tatay. Nakabang, nakantabay, sasabihin mo kagad yan. Minsan, alam mo sinasamahan ka ng Diyos. Alam mo hindi kayo iiwan ng Panginoon. Alam mo ang Diyos ay mabuti sa buhay mo. Pero bakit ang dumag-dumag mo? Alam mo hindi ka pumabayaan ng Diyos. Pero bakit hindi ka makasulong? Hindi ka makahampang? Paano mo lalagyan ako? Paano di ko kaya? Alam mo sinasa yung Diyos. Alam mo sinasamahan ka niya. Baka yung pagkaalam mo guli-guli mo lang. At di ka talaga sinasamahan ng Diyos. Kasi kung talagang alam mo sinasamahan ka ng Diyos, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear No evil. For Thou art with me. Amen. palakpakan natin si Diyos. Grabe! Dito pa lamang ang taong may faith na ipapakita na. Amen? Nandiyan ba kayo? Amen. Naalala ko ito, lagi ko yung example. Yung tatlong, si Sadat na sa Canabedito. Sabi nila, hindi kami luluhod sa rebulto. Okay lang itapon kami sa Pugon. Piniligtas kami. Di ba sabi? Piniligtas kami ng ating Diyos. Kung hindi mo kami iligtas, hindi pa kami luluhod. Dito. Papakita tapang mo dito. Papakita yung faith mo dito. Hindi yung pagtaas sa simbahan, abay faith ka. Ipapakita pala ng palataya mo dito. The way we speak. Will you speak what we believe? Amen? Amen. Andiyan ba kayo? Kaya sabi ni Timothy, I have fought the good fight of faith. Paano yung paglalaban ng faith mo? Dito. Amen. Walang taong
paninindigan sa kanyang pananampalataya na hindi nagsasalita. May papakita o paninindigan mo sa faith mo, sinasalita mo. Ipaglaban mo ang faith mo by word, by declaration. Kasi I believe, therefore I have spoken. Amen? Kaya sabi dito, sa 1 Timothy chapter 6, verse 12. 1 Timothy 6:12. Sabi dyan, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Yung faith may confession eh. Yung faith yung papakita, nagsisimula sa tatawag na sinasabi natin. Bakit yung matawag naman ng faith, iba ka magsalita? Parang paalaman na pala ng pagkaya mo, iba ka mag-wika, iba ka mag-declare. Takot ang mahal, pero hindi kaya natin yan. May gagawin ng Diyos. Wala rin Diyos sa Panginoon. Makakaahon din tayo sa kahirapan. Magtatagumpay tayo. Amen. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mamatay sa COVID. Diba? Ang daming tao. Noong panahon ng COVID, ang daming taong mga kasama ko. Naku, ingat ka, baka matamaan ako. Sabi ko, iba level ng faith ko, iba level ng faith ko. Amen. Diba? Dahil tayo talaga nung makalabas ako. Nangangaral dun sa traffic. Sabi ko, di nakikita ang kalaban. Diba? Di nakikita ang kalaban, virus yan. Pero meron Diyos na makapangyang hindi mo nakikita, pero hindi kinatakutan. Amen. Totoo ba na kami dalawa ni Diyos? Punta kami sa mga niya. Kaya nagsisya kami ng word. Bakit? Sabi ko, ang kamatayan, sabi ko, ang death, may appointment yan. Yes. If we are appointed to die, we will die. Sabi ko, hindi ko panahon. Sa pagkatapos na pa namin ng 80 pataas. Amen. Pag-54 na ako. Diba? E di 26 pa. 26 yung pagtataga ng pato. Alam ka lahat ng Lord. Amen? So, if we have faith, kinakonfess natin. Sabi, faith, the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Confess. Amen? Pangalawa, ano yung una? Speak your faith. Speak your faith. Amen. Ganun na kasi naniniwala ka pagpapalaya ka ng Diyos, salitain mo. Bibless ako ng Panginoon. Naniniwala kang gagaling ka, salitain mo. Pagandahin lang ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Hindi ka naman naniniwala sa negatibong bagay. Kasi may Diyos ka. Walang bagay na imposible sa Panginoon. Pangalawa, sabi dito, faith to obedience. Bakit nagkakahanap ng ating pananampalataya? Ang pananampalataya mo, laging may kalagit na pagsunod. Amen. O may faith ka. May faith ako. Obedient ka ba? Pag sabi ng Lord, wag. Pag sabi ng Lord, lapit. Pag sabi ng Lord, iiwan mo yan. Wala kang faith. May faith ka sa sarili mo. May tiwala ka sa sarili mo, pero sa Diyos wala kang tiwala. So, ang faith, hindi pwedeng walang samang pagsunod. Kaya natawagan tayong mananampalataya because we obey Christ. Kaya tinawag na followers of Christ.
Sino followers of Christ? Ito mga believers. Ito mga mananampalataya. Ang tanong noong unang panahon, mga believers, di naman Christian. They are all believers. They believe in Christ. They follow Christ. Ang tao mananampalataya, obedience. At huwag kang pipili sa sitas ng Bible na susundin mo lang. Lahat ng kasama. Ewan ko, bakit pagdating sa pagdating sa kahit sa mga palat, ang laki ng issue sa mga simbahan. Ang laki ng issue. Diba? Hindi nakita kung kano binabayaran sa church. Lalaban tayo yung operation ng church. Ang laki nito. Pagka pera na pinag-uusapan, nawawala ang faith natin. Umihila mga pananampalataya natin. Di ba? Bakit laging big deal natin yung tatawag na faith na tinatawag na tayo sa mga offering pag pinag-usapan pananampalataya? Diba? If you have faith in God, naniniwala ka na ang Diyos, kaya ka na i-bless. Kaya ka na magpalain. Kaya, lagi mo sinachallenge, kung di ka naniniwala na i-bless ka ng Lord, tuyaw din, di huwag ka magbibigay. Masasayang yan eh. Kasi sa Genesis, dalawa na offer. Yung anak ni Adam, di ba? Si Cain at si Abel. Pero, si Abel ang pinagpala ng Diyos. Si Cain, hindi. Bakit? Hindi naman siya nag-offer to honor God. Pagka nag-offer ka to honor God, sabi ng Bible, we cannot please God without faith. So, kaya lahat ng gagawin mo, lagi may kasamang pananampalataya para i-bless ka ng Diyos. Amen. Ano ba kayo? Amen. Palakuan natin ng Lord. So, faith also obey God. Faith honor God by obeying His will and word. When God gives a direct order, whether to the Bible, the Holy Spirit, or preaching of the Word, faith will obey it. Faith is the doer because your obedience is the act of your faith. Ang faith kasi doer siya. Kung ano pinapaniwalaan mo, ginagawa mo, hindi mo lang sinasabi. Yung pagsasalita, magpupus ito sa'yo na gagawin mo. Kaya nga minsan, pag sinabi mo, ginagawa mo. Sino yung tao gano'n? Pero pag sinabi mo, ginagawa mo. At sa totoo lang, napapako tayo na tinatawag na kapag sinabi mo, para may kapangyarihan yung word mo, kailangan mo i-accomplish. Yes. Sabi nga ni Pastor Lawrence, Nangako siya. tinatamad na akong pumunta ng Bulacan. Kaya lang, nakapangako ako na pupunta. So, nataling siya ng kanyang salita na kailangan gawin umuulan pa. Kailangan niya pumunta. Gabi pa. Bakit? Kasi, una, he speak because he believes. Naniniwala siya makakapunta siya, kaya sinabi niya. Tapos, kung ano sinabi niya, gagawin niya. Ang tao may pananampalataya, pag sinabi niya, ginagawa niya. Amen. Because a man of faith is a man of integrity. Amen. Alam pa natin si Lord. Amen? So, mga kapatid, we're not talking about religion. Lahat tayo madali natin i-claim, we are a man of faith. Madali po tayo. Kaya nga tayo sinasabi sa'yo, kaya tayo nasa church, kaya tayo nakikinig ang word of God, hindi pa maging religyoso. Para tumatabi yung kabuo ating pananampalataya. Amen. Kasi ito ang faith natin, siya buhat naging matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Minsan pinupumblema, paano maka-obey, paano makagawa na ganyan. Huwag mo problemahin paano makapag-obey. Huwag mo problema. Pag-aralan mo kung paano yung salita ng Diyos
word na to ang magtutulak sa iyo kung paano mo ito talakayin. And when it will establish your faith to His word. Si Gideon, kinausap ng Lord. Usap natin kay Gideon. Ito, pakiti si Gideon. Si Gideon sa hukom. Judges. 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 Tingnan po yung Judges 6. Verse 25. Ay, dito muna tayo sa Judges 7:1. Judges 7. Maganda ito sa Judge 7. So, early in the morning, Jeroboam, ang pangalan niya si Gideon yan, that all men come at the spring of Haron. Wala si Haron pero. The camp of Midian was north of them, in the valley near the hill of Moriah. So, the Lord said to Gideon, nag-usap ang Lord, you have too many men. May labanan kasi. May labanan. Labanan ng mga Amilisita o Midyanita at saka sa Gideon. Sabi ni Lord sa akin, you have too many men. I cannot deliver Midian into your hands or Israel will push against me. My own strength has saved you. Grabe Lord, no? Ayaw na Diyos na papagod tayo eh. Sabi, my own strength will save you. Okay. Now, announce to the army, anyone who tremble, lahat ng natatakot, lahat ng nanginginig, anyone who tremble in fear, may turn back and leave Mount Gilead. So, 22,000. Grabe. Ang tauhan niya, 32,000. 32. So, 22,000 left, men left. Why? 10,000 remain. Grabe, no? Sa labanan, as many, mas madali magpagtagumpay. So, 32,000, nabawasan pa ng 22,000. Ang natira, 10,000. Sabi natin, but the Lord said to Gideon, there are still too many. Sabi ko tayo na rin. Then take them down to the water and wild them, then out for you there. If I say this one shall go with you, he shall go. But if I say this one shall not go with you, he shall not go. Kasi sabi niya, pagka uminom sila na parang aso, bumali sa pag-uwi mo. Pero pagkalikuhon at sumalot, yun ikikira mo. At ang natira, 300. Kaya tinawag na Gideon 300. 300. Kung ikaw si Gideon, pakita mo faith mo nga, labanan, bawasan mo ng 22,000. Tapos, pauwi mo pa yung 7,000. 9,700. 9,700. Ang natira 300. Baka sabi mo, Lord, papaambus mo ba kami? Anong klaseng laban to? Gera? Hindi gera na. Baka hindi gera, pupuntahan natin. Kung kayo matira, ako, tatatandaan na tayo. Ano pupuntahan natin? Makikipag-yesta ba tayo? Gera pupuntahan natin. Pero ano yun? Pinakita ni Gideon kung paano siya sumunod. Sabi mo siya katabi, pagsunod lang ang kulang eh. Pagsunod lang ang kulang. Pagsunod lang ang kulang. Kaya lang minsan, tayo, susunod tayo kapag ka maayos. Yung ayon sa gusto mo, yung okay ko, yung chillax lang, ay, matulis na muna eh.
Madali sumunod kapag wala kang itaki ang madami, kapag kasi ang buhay, madali sumunod. Pero, yung panahon ni Gideon, susunod ka 300. Tapos, eto nangyari. Nung lulusubin na nila, ang naging po si Gideon, nagtatlong pangkat, 300, tigo 100. Ang sabi ni Gideon sa kanya, sumigaw kayo ng para kay Gideon at para kay Yahweh. Sabay-sabay. Pinaliputan niyo yung kampo. Ang kampo, kalabay na. Binasa niyo yung banga, may nasa ng banga, at saka sisigaw ng para kay Gideon, para kay Yahweh. Alam niyo na nila, tumpeta. Pag-iit ng tumpeta, binasa niyo yung banga, sabay-sabay, para kay Gideon, para kay Yahweh. Alam niyo yung buong kampong kalabay na, sabi ng Bible, sila pinaglaban-laban ng Diyos. Amen. Sword for the... Sila, naglaban-laban. Natalo nila kalaban. Why? Obedience. Minsan, sa buhay natin, pinapwede ng Lord lahat. Inayos ng Lord ang lahat. Itikake mo na lang. Kaya lang, ang challenge, obedience. Amen. At ang tao, mas gusto niyang sundin ang kanyang sarili kesa sa Diyos. Ay, tinatamad na sunod na lang. Gusto na sundin ang aking katawan, ang tawag ng laman, ang tawag ng mundo, kesa sa tawag ng Diyos. Kaya yung faith natin, nawawala kapag natin mo, kapag tao nawala sa church, wala ng faith. Wala ng faith. Makikita mo ang tao walang faith, makikita mo agad sa kanya salita. Yes. Di ba? Makikita mo sa kanya mga salita. Nagmumura ng isa. Iba na mga sinasabi. Kung paano tao ay pananampalataya, nagpapasimula, sa kanyang word, nakikita mo, grabe ito, Diyos ka ito, hindi mo masalita. Pero kapag wala ka ng faith, wala ka ng church, iba na ang tinig mo. Iba na sinasabi. Tapos, pangalawa, iba na rin yung ginagawa ko. The same. Kaya sa tao may pananampalataya, una, makikita sa salita. Pangalawa, makikita sa pagsagot. Amen. Amen? Are you obedient? Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Punta natin si Luke. Luke chapter 5. Verse 5 to 6. Punta natin si Luke. Maraming, pumili na nga ng mga gagawin natin yung illustration kasi iba na gamit na natin. Kaya pili tayo ng iba. Sabi ko, Simon answered, Master, we have worked hard all night. Yung pag ginawa mo na lahat, wala pa rin. Di ba? We have worked hard all night. And even catch anything, wala kami nahuli. Ang sabi na lang sa kanya, but because you say, I will let down the nets. Si Peter, mangingisda, pumalakot ng madaling araw. Pumalakot ng madaling araw. Eh kapag kagabi pa, yung isda talagang nakaano pa, wala pa nakikita mo. Ako, lagi yung mga isda, madaling huliin. Magdamag, walang nahuli. Tapos umaga, eh gano'n, wala na isda. Nasa pangpang pa sila. Wala sa pangpang. Sabi ni Jesus, may huli ba? Wala kaming huli, magdamag. Agod, walang nangyari. Sabi ng Lord, ibaba ko ng bar sa kaliwa. Okay, dahil sa sinabi mo, para lang siguro mo pagbigyan si Jesus. Dahil sa sinabi mo, laglag ko. Sabi niya, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Grabe! Sa dami, masisira yung net. Kaya pala sabi ng Bible,
we cannot contain the blessing of the Lord. Amen. Kaya pala sabi ng Bible, bubuksan niya doon ang walang langit. Ibubusan pa sa ganang pagpapala. Bakit? Kahit anong next, kahit anong bank account, kahit anong ilang numbers, kaya palang wasakin ng blessing ng Diyos. Amen. Sabi, pala ko natin pala yun. Darating sa mundo, kaya nga ano eh, natawa ko sa sinabi ni King eh. Sabi niya, sino yung bang, dapat gano'n kayo magsalita eh. Yung hindi ako satisfied sa tiles ko. Tandaan niyo, tiles ang pinag-usapan. Pero yung 10% na yun, pag sabi hindi ako satisfied sa tiles ko, is lang ibig sabihin nun. Hindi ako satisfied sa sweldo ko. Pero minention niya, tiles. Bakit? Importante yun. Huwag mong mention yan sa sahod mo. Ang i-mention mo kung magkano ang kayang ibigay sa Diyos. Amen. Sabi, hindi ako kontento sa tiles ko. Yung iba problema, hindi ako kontento sa sweldo ko. Kasi hindi mga tither yun. Pero mga tither, hindi ako kontento sa tiles ko. We cannot contain the blessing of God. Kaya sabi niya, di ba? Nag-break. Tumawag pa sa kabila. Punta kayo dito, punta kayo dito. Why? They obey the Lord. Nasusubok ang ating pagiging Kristiyano in the part of obedience. Amen. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi, nasubok na ba pagiging Kristiyano mo? Tanongin mo sa nasubok na ba? O kumusta ang faith mo? Lumalaman pa ba yan? Di ba? Nagsasatawa yung faith mo. Kumikilos pa ba yung faith mo? Di ba? So mga kapatid, hindi sapat na sa church tayo. Amen. Nagpapalakas na tayo ng faith dito. Importante dito, yung tayo ay pag nagsalita, iba na. Amen. Pag nagsalita, nakakatuwa naman to. Dami ng problema, pero nakangiti pa rin. Dami ng problema, pero bakit mo, kaya pa rin. Bakit? Kasi alam niya may Diyos. Ang daling sumunod kapag may faith ka. Pagsalita ka, hindi struggle magsabi na, God will provide. Kaya sabi ng Bible, don't worry for tomorrow will worry about itself. Yan ang may faith. Huwag mong alalahain na ako ng bukas. Di ba? Bigyan. Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Tandaan nyo, ang bukas ang siyang nag-aalala para sa kanyang sarili. Eh bakit inaalala mo? Hindi mo trabaho yun. Ang trabaho mo, hanapin ang Diyos. Ang trabaho mo, unahin ang Diyos. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Praise God. And then lastly, faith to faith. Wala? Faith? Speak your faith. Speak your faith. Faith through obedience. Obey through your faith. And faith to faith. Faith through faith. From faith, if may faith ka, From faith may to faith ka. Pag sabing may faith ka, kung anong faith mo, kung anong pinapaniwalaan mo, by your own self-will, by your own desire, gagawin mo. Sabi ng babaeng dinudugo, may faith siya. May faith siya. Pero sabi niya, mahipo ko lamang ang nililahin ng kanyang dami. Gagawin mo. From faith to faith. Minsan, meron sa sarili mo na alam mo na kapag ginawa mo, i-bless ka ng Lord, may conviction ng Panginoon sa iyo. Yung faith mo may conviction na gawin mo. Yung faith may conviction na uusap ka pa ng Lord. Tapos, nagdadalaw ka isip ka. Baka mapahiya, baka ganito. No. From faith to faith. May conviction eh.
May word ng Lord eh. Kaya diba, hindi mo sabi niya, si Jesus nagpapagaling eh. Ang conviction sa akin, talagang kailangan ko. Hindi kailangan pumunta ni Jesus. Mahipo ko lamang ang nila ng kanyang damit. Mahigit pinakailangan, hindi na ako pinakulong. Ang faith niya, mahipo ka lamang, kailangan na nakakalang ka na nararamdaman ang kanyang paniniwala. Hindi inutos ng Diyos, doon ka lang sa ilalim, hindi inutos ng Lord. Galing sa Kanya. Kasi naniniwala siya. From faith to faith. Ano nangyari? When this woman touched, the woman touched, grabe, parang kuryente. Pag hipo ng kanyang kamay sa ilayan, boom! Gumaling. Bakit? Yun ang kanyang paniniwala. Amen. Yun ang kanyang paniniwala. Maraming tao may paniniwala sa sarili, sa gagawin na, kaya lang ang biblikal. Pero kapag naniniwala ka sa sarili mo, may kasamang salita ng Diyos, it will confirm. Grabe. Yung himala ng Diyos, ang pagsama ng Diyos, ay mararanasan mo. Amen? Amen. So, yung tinatawag na pananampalataya natin sa Panginoon, sa Bible kasi, yung tinatawag na faith, wala sa ating isipan. Ang tinatawag na pananampalataya ay nasa puso ng tao. Kasi ang isip, marami siyang kinukwenta. Kaya nga hindi tayo makaakto dahil ito gumagana. Pero ang puso, ito yung nagbibigay ng buo. Pag ang puso ang ginamit, they give it all. Pag isip ang ginamit, hindi magbibigay ng matatalo siya. Kaya ang faith, wala dito. Ang faith nandito. Kaya ang Bible, lagi ang Diyos tumitingin sa ating mga puso. But there is faith in your heart. Sabi ng Romans 10, verse 10, yan ito. Therefore, for it is your heart that you believe. Diba? Sabi ba? For it is your heart that you believe, and you're justified. It is with your mouth that you profess your faith and be saved. Kung nananampalataya ka sa puso, ang pananampalataya sa puso ng tao. Amen. Kasi ito marami ng reasoning, marami din kong pinukwenta. Madaya to. At alam niyo ang nanisip sa atin? Eto. The first fall of men, ang tinarget ng kaaway, isipan. Kaya ang isip ng tao, corrupted. Hindi naging isip ng palabas. Ang iniisip ito, pakabid. Pero ang puso, pag nagdesisyon, palabas. Hello? Kaya nga pag nagmahal ka ng buong puso, ibibigay mo ang lahat. Amen. Kasi pag puso pinag-usapan, kaya mo tumayan. Yes. Pero kapag isip, mag-isip ka naman ng para sa sarili mo. Mag-isip ka naman ng para sa sarili mo. Kaya pag happy ka, happy ako. Sa mundo, lagi ginagamit isip. Corrupted na, paano mo gagamitin? Kaya yung sabi ng Bible, take the mind of Christ. Take the mind of Jesus. Ano ginagawa sa isip? You must renew your mind. Kaya ang faith, galing dito. Pagkata mo sa sarili mo, may faith ba? Pag gagawin mo, huwag ito. Pag may gagawin ka, pag susunod ka, pag mong pakinggan yung isip mo, pakinggan mo yung dami mo. Yes. Hello? Amen.
tumayo tayo. Ngayon, pakita mo isa rin. Huwag mong gamitin yung talino mo, galing mo, husay natin sa harapan ng Diyos. No. Alam niyo sa pagsamba, ang ginagamit puso. Sa paglilingkod, ang ginagamit puso. Hindi tayo pwedeng gumamit ng anumang bagay pagdating sa Panginoon. Ang Biblia, ang nagsasabi, the Lord search the heart. Sa Proverbs, ang sabi ng Lord, my son, give me your heart. Mga kapatid, pakinig kayo. Ang buhay Kristiyano ay hindi yung simba. Simba, simba, simba. Tithes, 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 offering. No. Ang buhay Kristiyano, dapat makakitaan ka ng paumuhay ayon sa iyong pananampalataya. Sabi nga, the moment your faith will grow, pag lumabog pa ng pananampalataya mo, hindi mo kailangan puso sa iyong pastor ka. Hindi mo kailangan sabihin sa mag-evangelize ka. Hindi mo kailangan sa Bible study ka, no? Pag lumabog ang faith mo, hindi mo, magdidesign ka mag-fasting, magdidesign ka mag-pray, magdidesign ka mag-devotion. Pag lumabog ang faith mo, wala kang tumutulong sa iyo. Wala kang tutulak sa iyo gawin mo sa bagay niya. Magugulat ka. Makita mo sa akin mo, umiyak sa kwarto. Makita mo sa akin mo, nagsishare ng word of God. Makita mo sa akin mo, nagbabasa niya. Kaya minsan tayo magamit ng Diyos. For some problem. Faith without act is dead. Show your faith by worshiping God. Show your faith by the confession, by obedience, by conviction. Let us raise our hands to God. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Everything is possible to those who believe. Matatapos ang kahirapan natin kapag lumabog tayo ng pananampalataya. Mababago ang ating mga salita. Do our faith. Hallelujah. Just confess it by your mouth. When you believe. Kung anong pinapaniwalaan mo, sabihin mo. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. In the face of trial, suffering, persecution,